Nasa ating linya po mga kapuso, mula po ito sa isa sa mga paaralan, kolehiyo na nagpadala po ng apela sa Senado. Kaugnay po sa pin po ng impeachment trial. Assistant Professor ng UP College of Law. Kumusta kayo dyan? Nadadang ka ba, Andy, muli sa UP Law Center, yung sa Boco, Bohol? Dami kong barkada dun. Kumusta kaya sila ngayong umagang ito? Attorney Paulo Tamase. Attorney Tamase, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB, sir. Magandang umaga, Orly, at sa iyo mga tagapakinig. Nakabisita ka ba sa Boco, Bohol recently, Attorney Tamase? Kumusta naman sila doon ngayon sa UP Law Center? Yung opisina ko actually nasa nasa Malcolm Hall at sa Boco, kabila ka lang, sa library ka. Sa kabila. Malapit sa library. Ba't tumantong? Ba't kinakailangan pa na gawin ito? Alam naman ng lahat na nagtapos din sa UP College of Law si Senator Francis C. Escudero at naging bahagi rin ng Board of Regents ng UP, Attorney. Siguro, Orlino, mahalaga na bigyang diin na bilang mga akademiko kasi ang kliyente lang namin na yung katotohanan. Ano ba yung patas na nabasa namin sa saligang batas? At sa aming pananaw, mahalaga din na malaman ng karamihan ng aming kapwa mamamayan kung ano iyon. At batay nga dun sa patas namin ng pagbabasa, sa palagay namin ay hindi justifiable yung delays dun sa impeachment at nabahala kami o lubos kaming nabahala dun sa mga kumakalat na balita na susubukan nga daw i-dismiss yung impeachment nang wala man lang nakikitang ebidensya o narinig na isang testigo. De facto dismissal, hindi ko alam kung yan de facto o ko saan nanggaling yung terminong yun. Oo nga ho. So yun po ang dahilan kung bakit nag-decision yung wala naman pong official na posisyon ang UP College of Law pero mahigit 100 na po sa aking mga kasama na nagtuturo at nagsasaliksik sa batas. Nag-decision po kami na maglabas na ng liham sa Senado upang iparating sa kanila na walang malakas na basehan yung mga moves na i-dismiss yung impeachment complaint. Ang dami tuloy lumalabas ng mga meme comments Attorney Tamase, na hindi na iimbitahin si Senate President Jesus Escudero sa susunod na alumni homecoming. Hindi naman nata. Walang ganun. Oo. Ano lang talaga, no? Talaga. Ito yung apela, no? Na hindi naman pinangangalanda ka na, hoy, dito ka galing sa kolegi ito, wag mo kaming ilagay sa wala naman ganoon. Wala naman sa merong nilalagay sa kahiyan, kundi inaapila lang dahil tulad na binanggit yung kanina, mukhang dinelay na lang talaga. Kasi iba't ibang issue nilulutang. Tatawid ba ito ng 28th Congress? Pagbobotohan pa ba ito kung tatawid sa 28th Congress? Ang pinakahuli nga, itong de facto dismissal. Lahat ng ito ay stumbling block. Lahat ng ito ay sagabal para gawin yung nakasaad sa konstitusyon na forthwith proceed with the impeachment trial. Tama. Kaya yun ang title ng aming liham, no? Napansin namin na kada araw na lumilipas, nag-iiba yung mga dahilan kung bakit hindi natin itinutuloy yung paglilitis. Nilinaw namin na sa ilalim ng saligang batas, no, may tungkulin yung Senado na simulan kaagad yung paglilitis at na hindi nga talaga nababase sa saligang batas yung posisyon na hindi siya pwede tumawid sa susunod na Kongreso. Ano na ho bang mga naging tugon, naging reaksyon sa inyong pinalabas na apela ng mga nasa UP College of Law? Sa totoo lang, kausap ko yung iba ko kapwa na nagtuturo, pati yung mga kaibigan namin sa ibang pamantasan. Natuwa naman kami na parang sumunod na iba, tama pa. Sumunod na yung ibang paaralan. And siguro yun, Orlino, parang sa bituka ng isang nagtuturo, nagsasaliksik ng saligang batas. Alam namin na may problema na makailang linggo na. Hindi lang namin mabigyan ng salita na maayos kung bakit ba. So siguro yung value ng statement na inilabas ng UP Law ay ito yung mga dahilan kung bakit nababahala kayo. At nung nailabas na namin yun, natuwa naman kami na sumang-ayon ng aming mga kasama sa ibang pamantasan, sa ibang law school. Parang ang dating ang binasa ko yung portion ng inyong apela, parang kulang na sabihin nyo, puro palusot na lang sinasabi mo Di naman siguro. Walang basihang legal Parang lalo na ngayon na ang binabanggit kaya inurong yung June 2 June 11 bibigyan daan yung ilang mga pangunahing mga priority bill. Alam naman natin siguro kung mahalaga ang priority bill, mahalaga rin ang impeachment trial. Yun ang sinubukan namin linawin sa sulat namin. Yung sinubukan namin sagutin yung bawat isang dahilan kung bakit hindi pa siya nagpapatuloy. At yun nga, parang sabi namin na
sa mekanismo ng pananagutan, yung impeachment ang pinakamahalagang trabaho ng Senado. Tama. No? At hindi siya dapat nauuna dun sa iba pang quote-unquote legislative priorities nila. So, naintindihan namin na ang impeachment kasi hindi naman madala sa atin, di ba? Parang isa kada dekada lang siya nangyayari. At normal na hindi malinaw yung batas sa mga taga-Senado, maging sa mga akademiko. So, ang ginawa namin, nag-usap kami ng maayos at batay sa aming mga pag-aaral at pagtuturo, no, ito yung sinabi namin na ang posisyon namin, no, sa mga issue na hindi nga supposedly malinaw. Ano kaya mangyayari pag iginit pa rin sa Senado na pag-usapan yung de facto dismissal? Siguro, Orly, no, pwede natin tingnan yung kasaysayan natin, lalo na sa impeachment. Hindi maganda yung pangitain ng mga efforts na hindi na itago ang ebidensya. O itago yung second envelope yan. Second envelope yun. Second envelope syndrome. Yes, sinulat namin yan sa aming liham. Binanggit din namin na noong impeachment ni Chief Justice Corona, yung paglilitis niya, parang nakakakuha na siya ng simpatya. Pero nung nag-walk out siya, hindi din maganda yung tingin ng Senado at ng mamamayan doon. So consistent yun. No? Siguro paalala din siya sa ating mga senador na pagdating sa impeachment, no, isa siya sa pinakamahirap i-predict in terms of yung political alliances nila. Alam niyo yan, no? Yung alliances sa simula ng isang paglilitis, nag-iiba sa dulo. Kasi paano mo hihindian yung ebidensya? So, tungkulin natin sa mamamayan, no? Tungkulin namin mga akademiko na ipaalala yon, tungkulin din ng Senado na ituloy yung paglilitis dahil yun nga ang disenyo ng ating saligang batas ukol sa pananagutan. Paano kaya kung sa June 11 ay magdesisyon uli si Senate President Jesus Escudero na marami pa tayong ihabol na batas. Next week na lang ito kasi holiday bukas, June 12. Siguro gaya ng ayaw namin pangunahan ng 19th Congress, yung 20th Congress, sa desisyon nila kung ipagpapatuloy yung paglilitis, ayaw din namin pangunahan si Senator Escudero sa gagawin niya sa June 11. Ngunit nabubuhayan ang loob namin sa nakikita namin na response ng mga senador. Yeah. No? Mula noong nilabas namin yung aming liham at mula yung naglabas yung Philippine Law Journal ng isang artikulo tungkol dito, parang nabuhayan din kami ng loob. Na mukhang nakikita nila yung maayos na paliliwanag namin kung bakit itong mga dahilan na ito ay hindi talaga sapat upang itigil ang paglilitis. Maganda rin yan dahil siguro alam naman ng mga senador kung ano magiging implication nito. Lalo na sila na pag nag-hearing huwag kang magsisinungaling, kukulong ka namin. So yun, parang, paano pa ngayon, anong integridad pa ngayon ang matitira sa'yo kung ang impeachment trial hindi mo gagawin at lalabagin mo na kasi sa konstitusyon na forthwith proceed? Ano ngayon ang magiging reaksyon ng mamamaya pag may nagsalita ng senador na dapat itong opisyal na ito ng gobyerno itanggalin sa pwesto kasi hindi tinutupad ng kanyang tungkulin? Malamang ang reaksyon ng taong bayan di unahin kayo. Tama yan, Orly, no? At isa yan sa mga pinagyang din namin sa liham na mawawala ng kredibilidad yung Senado kapag hindi nila ipinagpatuloy yung pagdilitis. Kaya din binigyang diin namin na hindi naman kami, wala pa kaming posisyon, no, kung guilty or not guilty ba talaga si Vice President Duterte. Actually, gusto namin makita yung ebidensya. Gusto namin marinig yung depensa niya. Para din sa kanyang kapakanan. Tama yun. Ako naman sa totoo, Attorney Tamase, may mga ilang mga napag-usapan sa sa Senate Committee, yung grupong yun, Quadcom. May mga ilang mga ebidensya naman doon sa tingin ko, hindi naman talaga guilty. May mga pagkakataon sa tingin ko, mukhang kaya naman yung lusutan po ng Vice Presidente. Pero iba yung alam ko. So, sabi nga ni sino yun? Jamie Foxx kay Gerard Butler sa Law-Abiding Citizen, it's not what you know, but what you can prove in court. Tama yan, no? At yun ang maganda sana sa paglilitis sa impeachment. Yung hearing sa House, no? Isang panig lang ang nananaig doon, yung nagtatanong. Wala ka talagang choice, hindi mo naman pwede kalabanin yung nagtatanong sa'yo. Yung impeachment, kita ng parehong ng mamamayan, no, kung paano parehong panig may pagkakataon maghain ng kanilang mga kaso. So kung sa palagay ng kampo ni Vice President Duterte ay iniipit sila noong hearing sa Quadcom, no, at iba pang hearings ng House, pagkakataon nila ngayon ito, no, na iparating sa taong bayan mismo na manunood nitong paglilitis na ito na inosente sila. Pero hindi tayo aabot sa puntong iyon kung hindi tayo magsisimula ng paglilitis.
Alright. Attorney Tamase, maraming salamat sa ibigay ng pagkakataon. Pakikumusta lang ako sa mga kapuso at katropa natin sa Bacobo Hall. Gagawin ko yun, Orly. Maraming salamat. Thank you po sa inyo, mga kapuso. Attorney Paolo Tamase, Assistant Professor ng UP College of Law. Inyo pong napakinggan. 10 minuto bago Hilingan, walang pinoprotektahan.